Magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat. Elmar Toledo, aka Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo, mismo, fight the big C. Yeah, kape tayo. Habang nagkakape, andi dito po tayo muli sa ating segment na Lihim na Liham. Kung ikaw ay may sikreto na gustong-gusto mo nang ikwento, ang kaso nahihiya ka pa, huwag kang mag-alala, andi dito lang ako. I-PM mo ako at ako ang magkukwento dito sa Lihim na Liham. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Habang nakikinig po tayo ng ating lihim na liham galing sa ating letter sender, makinig po kayo maigi. Ayan, and then tulad nga po ng sinasabi ko kanina, if nagugustuhan, naiibigan at naaaliw kayo sa ating segment na lihim na liham, please feel free to tap that screen or share our live. Not because we want na dumami tayo, but para mas maraming matuwa at malibang sa ating lihim na liham. Ayan, susulat ako kuya. I've been waiting. Yan. Marami akong lihim pero wala akong ready na po ba kayo? Ayan, sabi nga nung ating kaibigan, ng isa sa ating mga kaibigan, kung inyong naiibigan ng ating lihim na liham, please feel free to tap the screen and share the live. Ayan po, simulan na natin. And makinig kayo maigi, okay? Bakit ka mo? Makinig kayong maigi kasi po, hihingan natin kayo ng opinion at the end of the story. Or you need to tell me kung ano yung natutunan nyo doon sa ating storya. Simulan na natin. Hello Papa L. Sobrang natuwa ako sa segment mo na L na L. I'm not sure if mag-fit tong kwento ko sa segment mo. Pero I want to try to tell my story. Pasintabi po sa mga moralista at sa mga ano daw to? Holier? Dando dyan. Ayan. Basta, binasa ko lang. Bahala na kayo kung ano ibig sabihin nun. This story is about my first time opening my legs to the world. I was raised in a somehow conservative family who believes in marriage first before sex. Before pagtatalik. Ayan, baka maban tayo doon sa salitang sex eh. Maganda naman yon. Kaya lang may mga pangyayari talaga na ilalagay ka sa sitwasyon na ililihis ang values mo to pursue your dreams. 4th year college na ako that time. And napakadaming naging gastusan sa school. 3 kami sabay-sabay na nag-aaral and it was unfortunate na di kayang i-prioritize ang expenses ko sa school. My dad has a stroke and must need unahin siblings ko and my dad's treatment. Sabihin na natin na dumidiskarte ako para makalibre ng tuition and pambayad sa dorm. At dahil graduating ako, hindi biro ang gastos. Pinakiusapan ako na wag na umattend ng graduation rites to lessen the family expenses. Pero ayoko. Pinaghirapan ko to at dream ko umakyat ng stage to receive my diploma. Eksakto, my organization is giving us a send-off party. The alumni are there to do the send-off and to plan for the next acceptance rite. I'm one of the favorite member since I joined the group. Kaya ako ang unang hinanap and niyakap nila. The kuyas of the org are there and isa-isa kaming kinamusta. Kuya Jeff sat by side and we started catching up. Food, booze, music and laughter magdamag. Dumako sa graduation ng kwentuhan namin. Sabi ko, baka di ako mag-march as we have a problem at home. Naging concern agad ang mukha niya, listening intently to what I'm telling him. Then he said, just have fun tonight and we figure it out tomorrow. And so we did. Malapit na deadline ng bayaran. I remembered Kuya Jeff's words na
Once you figured something out and makakatulong ako, please send me a message. Ilang gabi ko iniisip yan. And what I had in mind is to ask him out for a meeting. Nagkita kami sa isang pizza parlor. And nakangiti siya nang dumating and said, "Leah, bakit naman nasa tagun-tago ka? Siguro masyadong seryoso ka at di mo masabi sa text plans mo." Napayuko ako and I smiled shyly. He is Moreno guy who is really confident. Oo, crush ko siya noon pa. And sa kanya talaga ako close. Nung kumalma na puso ko ng konti, I said, "Kain na muna tayo, usap later." Natawa siya and asked me if treat ko daw ba. Sabi ko, ikaw ang may work, ikaw man lilibre. Natawa naman siya. And alam naman niya yan. After dinner, he asked me if may plans pa ako. Di ako nakasagot. I was picking up my nails dahil kabado talaga ako at that moment. I was thinking of how to say it without me sounding cheap. I took a deep breath and said, "Pwede mo ba ako i-help? I mean, I'll offer you my virginity in exchange of money." He was shocked. I know. There was a moment of silence and napatungo ang ulo ko kasi sobrang nakatitig siya sa akin. Di ko mabasa if nagalit ba siya or kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Madiin siyang nakatingin sa akin and nakita ko nag-close ang fist niya. Sabi niya nung nakabuelo na siya, "Sigurado ka na yan ang way mo? Wala ka ng ibang susubukan?" Sabi ko, "Oo, I tried already pero di enough." Alam ko, he wanted to decline the offer. And I said, "It's okay if you will decline me. And I'm just gonna try to ask someone else." Dito niya na-realize na desperada na ako that time. Para makuha ang gusto ko. Sabi niya, pag-iisipan daw niya. Pero he can lend me the money without it. Pero wala naman ako work pa. And I don't know kung kailan ako magkaka-work. So in-explain ko na I can't just take a loan na alam kong mahihirapan akong bayaran. Again, I asked him to consider my offer. Nakauwi ako sa dorm by 9 p.m. and I stayed awake recounting the conversation we had. Exactly maybe 11:30ish. My phone beeped and nagmamadali ko yung dinampot. Si Kuya Jeff. I was so nervous to open the message and my hands became cold and sweaty. Hinga ng malalim, Leah. Bulong ko sa sarili ko. It's now or never. So I opened the text message and sabi niya, ayaw niyang isipin ko na nag-take advantage siya pero mas ayaw niya na galawin ako ng iba. He said, he will pick me up the next day and papasyal daw kami. And I promised to be ready sa napag-usapan naming oras. I got in the car without knowing where we are heading. Pero buo tiwala ko sa kanya. Nakakatulog ako sa biyahe and naalimpungatan ako na nasa SLEX na kami. Doon ko siya tinanong kung saan ba kami pupunta. Sabi niya habang nakangiti, sa isang resort sa Quezon Province. Na-excite ako at kinabahan at the same time. Well, scrub naman ako noon and shave all over din. I prepared myself for the battle kumbaga. We stopped on several locations and pasyal ng konti. Snacks din and he started to hold my hand. Pag naglalakad kami, I felt safe and comfortable kasama siya. Mamaya may akbay and hugs na and light kisses on my cheeks pag may pagkakataon. It didn't feel like I'm just selling myself. May intimacy and sweet talaga.
We reached the resort and sabi niya, pahinga ka muna Lia. Freshen up na din, nakakapagod ang biyahe. Sabi ko, ikaw kuya, di ka magre-rest? Sagot niya, tabihan kita dyan maya-maya, mag-iyosi lang ako. Di ako mapakali, so nag-hot shower ako. And after ay nahiga muna para makapag-relax. Ang puso at utak ayaw kumalma. I was anticipating a lot of things. And yes, ang pagkabiyak ng iniingatan kong hiyas. Maya-maya, naramdaman ko na may pumasok siya sa room. And tinignan if tulog na ako. Sabi ko, di ako makatulog. Kaya nag-shower din siya muna nagbihis. Sabay tumabi sa akin. Parang nakadinig ako ng mga humuhuning kuliglig sa sobrang tahimik namin. Halos mabingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Binasag niya ang katahimikan at ang sabi niya, sure ka na ba? Sabi ko, oo, sure na ako. Yumakap lang muna siya at kinikiss ako sa noo at cheek ko. Medyo matagal kami sa ganung posisyon. Spooning daw yon, sabi niya. Humarap ako sa kanya at kinis ko siya sa lips. Oo, virgin ako. Pero may experience naman ako sa kissing. Ramdam ko na nadadala na siya at nagiinit na din. Di siya demanding. As he knows na wala akong alam sa ganun. Kinuha niya ang isang kamay ko at pinahipo ang tigas na ari niya. And he stroked my body. While I'm touching him down there, napapahinga ako ng malalim at napapapitlag. Kakaibang sensasyon ang nararamdaman ko. Lahat bago sa pakiramdam. Hinalikan niya leeg ko at umibabaw na siya sa akin. Himas niya ang nips ko at kabuuan ng dede ko na nagpapainit ng husto sa pakiramdam ko. Masarap pala. Nakakahilo at nakakakiliti. Umaarko katawan ko sa bawat paghaplos at himas. Padiin ang hawak niya. Hindi nagtagal, tinilaan at sinipsip na niya ang utong ko. Halinhinan. Napapaungol ako at napapaliyad sa sarap. Sabi ko, please, don't stop. Sagot niya, madami ka pa mararanasan, Lia. At that point, hinubad na niya lahat ng saplot namin. Nakaramdam ako ng hiya at tinakpan ng hiyas at dede ko. Sabi niya, don't cover it. Ang sarap mo tignan. Lalo na ako namula sa sinabi niya. At bago pa ako lubusang malukob ng hiya, he lay on top of me and started kissing me again. Tapos, nag-roll kami and I was on top. Narealize ko na nakaupo na ako sa ibabaw na galit na ari niya. Di ko alam ang gagawin ko. Hinawakan niya mukha ko para halikan ulit. Mamaya, mga dede ko naman ang pinagbalingan niya ng pansin. Maya-maya sabi niya, basang-basa ka na. Ikis-kis mo lang ang keps mo sa ari ko. Sinunod ko naman. Grabe, mababaliw ata ako sa sarap. Dahil habang kinikis-kis ko ang keps ko sa galit na talong niya or ari niya, ay walang sawa niyang nilalamas at sinusupsup ang dede at nips ko. Ibinaligtad niya ulit ang pwesto namin. At doon pinaulanan niya ako ng halik sa buong katawan. Di ko malaman kung uungol ba ako, mahihiya, tatawa siya, or tatawa dahil sa kiliti. Hinawakan niya kamay ko. Pagkabuka ng mga hita ko, di ko alam na didilaan niya pala ang mga puday ko. Medyo napatili ako, di ko in-expect yun. Marahan niyang dinilaan yun at nilaro-laro. Bumitaw siya sa kamay ko at nilaro niya ang nips ko while eating my V.
Pag-angat niya, bumulong siya. Masasaktan ka pero tiisin mo lang. Kinabahan na ako. And dumagan siya sa akin. Dahan-dahan niya itinutok sa basang-basa akong keps ang galit na ari niya. Dahan-dahan niya yung ipinapasok kasi alam niya na masasaktan ako. Medyo napaatras ako ng konti at pinipigilan siya at some point. Sabi niya, konti na lang. And medyo biniglanan niya ng pagpasok. Pinilit kong wag mapatili nung naipasok na niya ang lahat. Ramdam ko ang hapdi at sakit. Sabi ng utak ko, gusto mo yan, di ba? Kailangan mo yan, di ba? Di agad siya kumilos para pakalmahin muna ang keps ko. Hinalikan niya ako sa liig at dede para masarapan ulit. Gumalaw na din siya ng bahagya. Marahang paglabas-pasok ng ari niya sa keps ko. Maya-maya, napalitan na ng sarap ang sakit. Napapaungol na ako na nagbibigay gana lalo sa kanya. Sabi niya, napakasikip mo. Ang sarap mo. Yan ang ibinubulong niya sa akin. I was delirious with lust at that point at siya din naman. He pounded me harder and deeper hanggang sa nilabasan na siya. Humiga siya sa ibabaw ko na hingal at pinaghahalikan ako. Nilinis naman niya ako after at nakatulog kami ng magkayakap. At nang maalimpungatan ako, nadidinig ko ang boses niya na may kausap. Nag-order pala siya ng pagkain. Kinamusta niya pakiramdam ko. Sabi ko, okay naman, Kuya Jeff. Natawa siya, kuya pa din. Natawa ako at nasabing, ano ba dapat? Sabi niya, huwag kang magpapagalaw sa iba. Parang gusto kong sa akin ka na lang. Kinilig ako noon, syempre. Tinignan ko mga mata niya. Mukha namang sincere. Sabi ko, baka napipilitan ka lang or nagigilty. Pwede namang hindi. Sumimangot siya at sinabing, hindi ganun yun. Gusto niya din naman ako even before. Nagsalo pa kami magdamag sa ilan pang masasarap na eksena hanggang sinabi kong masakit na, pahinga muna. Kinabukasan, bumalik na din kami after lunch. Maya't maya nakahawak siya sa kamay at hita ko. Nang nasa tapat na kami ng dorm ko, inabutan niya ako ng pera bilang kasunduan namin. Medyo nalungkot ako. Naramdaman kong madumi ako. Naging bayaran. Inangat niya mukha ko. Sabi niya, alam ko iniisip mo. Wag naman. Kailangan mo yan. Tuparin mo pangarap mo. Andito lang ako. Samahan pa kita sa graduation mo. Napangiti naman ako kahit medyo mapait. Nakamarcha ako at si Kuya Jeff ang number 1 cheerleader ko that day. And after nung trip namin, lagi niya na akong binibisita. Naging kami. Kaya Jeff na lang. Nagtagal kami ng ilang taon at nung unang Valentine's Day namin ay bumalik kami sa Quezon, where it all started. Walang ibang nakakaalam ng kwento namin. Akala lang ng mga ka-organization namin or ka-grupo namin ay inaantay lang ako ni Jeff na makagrad bago manligaw. Sa ngayon, may 2 anak na siya at may silosang asawa. Di na din kami nagkikita at di na din nagkakausap. Jeff, kung nakikinig ka man sa lihim na ito, salamat sa pagtulong mo. Naabot ko ang dream ko or maaabot ko ang dream ko since this is just a story already. Kahit binenta ko ang sarili ko sa iyo. Salamat sa iyo, Papa L. If mapili mong basahin ang kwento ko. God bless. Ayan. Salamat din sa pagtitiwala mo na ayun, nabasahin ko ang iyong lihim na liham. Any violent reaction, any opinion sa ating lihim na liham. It is a happy ending though. For me, it is a happy ending. Ayun. Hindi lang sila naging together. A happy ending in a way na, alam mo yun, natulungan siya.
hindi ganun yung naging tingin sa kanya. Para sa akin, ha, yeah, napunta siya dun sa natanong niya yung tamang tao na ewan ko, kayo ano masasabi nyo? Yung ano kasi, yung summarization ng istorya is nangailangan siya ng pera para makapagtapos ng pag-aaral, and masasabi natin na para magkaroon siya ng pera para doon sa kanyang eskwela is pinagpalit niya yung puri niya. Ayun. So anong masasabi nyo? Mayroon bang nadihado? Mayroon bang na take advantage? Ayun. Tinikasan ako, di ko natapos yung kwento. Ayun. Tingin ko, maraming beses niya pinag-isipan talaga kung kanino at sino yung nakikita at napipisil niya na pwedeng pagsabihan nito. Kasi kung talagang wala na siyang choice, pwede siya magpunta sa kalsada lang, pwede siya magpunta sa kahit saan lang, sa kanto lang, di ba? Meron at meron kukuha sa kanya. But para sa akin, yun pa rin ang naisip niya, let me try those people na alam ko mapagkakatiwalaan ko at pwedeng may gusto rin talaga sa akin. They even end up na magjowa. Hindi man sila yung nagkatuluyan, but alam mo yun, balik-balikan man, ikwento man ng ikwento ni Leah yung kwento nila, it's not because of what she think it is, di ba? And shout out watching from Florida, USA. Welcome sa Explosion. Title, Puri ang kabayaran kay ko. Hindi. Ayun, sige. Dahil wala tayong title. Yun. Anong magandang title dun sa ating lihim na liham? And then ano yung lesson learned? Ako kasi lesson learned ko, kapraso lang eh. Hindi pala kapraso, but I do have a lesson learned. Iwasang tumawag ng kuya. Madami nang nadisgrasya si kuya. Ayun. So yun lang yung sa akin. Kayo, any title dun sa ating magandang title sa ating lihim na liham. Pero salamat sa iyo, Leah. Tinatago lang natin siya sa pangalang Leah. That's not her real name. Ayan, ulitin ko po. Ang lihim na liham ay sikreto na gusto mo nang ikwento pero nahihiya ka pa, kaya huwag kang mag-alala. Andito lang ako. PM mo lang ako. Ako magkukwento. Dito sa lihim na liham. Oo, walang alak. Ayun. This is the first time yata na walang halong alak. Pero baka hindi lang niya na-idetalye, who knows, di ba? But yun nga po, dyan natatapos ang ating lihim na liham hanggang sa muli. Sana, ulitin ko, itong lihim na liham natin, huling segundo, parang 2 minutes lang to, parang buzzer beater. Ayan, kaya meron tayong naging lihim na liham. But sana kung nagugustuhan nyo po at gusto nyo magtuloy-tuloy yung ating lihim na liham segment, at kung natawa ako kay Vanessa, marami man kayong sikreto, basta siguraduhin nyo kapag nag-PM kayo, pinagkakatiwalaan nyo ko.